I think naririnig ho natin ng taong bayan na gusto na nilang tanggalin itong system loss. Ito rin naging announcement ng ating Pangulo. Ang susunod na tanong ay sino ang dapat sumalo nitong system loss? Sa aking palagay, dahil yung nagkaroon na tayo ng hearing, no? Mayroon dalawang bagay dito, yung technical and non-technical. Yung non-technical, basically, ito yung mga jumper. At dapat itong mga jumper na pwede nating sabihin pag nanako ng kuryente, hindi rin natin pwedeng ipasa sa ating mga consumers. Dahil unang-una, hindi naman sila yung gumamit nitong kuryente na ito. Nakaw nga ito. So hindi naman na fair o patas na ipapasa ito sa ating mga consumers. Pangalawa yung technical, which is very mas komplikado ito, Mr. Chairman. Pero sa aking pag-aaral, ang importanteng tanong ay sino ba mayroong kapangyarihan na babaan ang technical losses? 'Di ba? Chairperson na Juan, sino ba ang may power? Sino ba may kapangyarihan na babaan itong technical losses? Ang mayroong kapangyarihan yan ay yung mga distribution utilities. Tama? Dahil sila ang pwedeng bumili ng bagong equipment, sila ang pwedeng mag-upgrade ng kanilang mga substations, ng kanilang mga linya, pwede rin silang gumamit ng mga distributed energy system tulad ng solar para hindi na magkakabit ng mahabang linya. So, ang ibig sabihin, sila ang may kapangyarihan para babaan ang technical losses. So, ang aking pananaw dito, kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo. Dahil incentives yan eh. And Kung may wala I, kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka ring incentive na mag-invest sa mga technology. It's about technology. No? Kung sino ang pwedeng maglagay ng pinakabagong technology or even bagong konsepto. No? Diba, Professor Wally? Dahil kung yung ating mga electric cooperatives gagamit na lang ng mga solar rooftops, no? Imbes na magkakabit sila ng line extension, no? Katakot-takot yung subsidy natin sa yung barangay line extension program, billion yon every year. No, kung maglagay na lang sila ng distributed energy systems katulad ng solar rooftops, eh di wala tayong line losses, 'di ba? So ang punto ko lang ho dito is kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan. Kaya ang proposal ko nga sa ERC ay imbis na gawing ang computation kasi nito ay parte ng revenue eh. Gawing parte ng cost. No? Dahil ngayon, pag parte siya ng revenue, consumer ang sumasagot, may VAT pa. No? Kung parte yan ng cost, expense na yan ng distribution utility.